At ngayon naman po, puntahan natin si Attorney G. Live po yan sa Radyo La Verdad 1350. Attorney G, good morning! Ano ba ang ating pag-uusapan mamaya sa Matahan? Monica, at good morning sa mga kasama natin dyan. At sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Pag-uusapan natin yung pinag-usapan nyo na kanina, yung nakaambang power crisis dahil nasa ang ating Pangulo ay bibigyan ng tinatawag na special power ng ating Kongreso. Pero alam mo Monica, napakinggan ko yung talakayan nyo kanina na Kong Erin. Para sa akin kasi hanggang sa kasalukuyan napakadaming katanungan patungkol dyan sa power crisis na yan. Katulad ng tinanong ni Kong Erin kanina, gaano ba talaga ang kakulangan natin? At ang pinakamalaki pating katanungan dyan, gaano kalaki ang idadagdag sa mga sisingilin sa atin sa bawat bahay pagkayang nabigyan na ng special power ang ating Pangulo. Hanggang sa kasalukuyan kasi itong ating Department of Energy, hindi nagbibigay ng mga tamang datos. Pag tinatanong, magkakaiba. Iba yung sinasabi ng isa nilang direktor, iba yung sinasabi ng kanilang kalihim. So para bagang walang transparency when it comes to the power crisis. Baka kasi sa bandang huli, ang pinagtataka ng iba, at kahit si Senator Sergio Osmeña na nag-o-oppose dyan, sinasabi niya, mukha namang hindi kakailanganin ng special power dahil kayang solusyonan ng mga ibang pamamaraan para mas maibsan yung kung may kakulangan man. At lumalabas kasi Monica na yung sinasabing kakulangan sa supply ay hindi yung supply talaga, kung hindi kakulangan lamang doon sa reserba ng kuryente. Magkaiba yung dalawang yun Kung reserba lamang pala ang kakulangan at hindi yung mismong supply, therefore hindi kakailanganin ng special power. Palagay ko magkakahirapan na maipasa yung special power na yan dito sa ating Senado, lalo pat ang chairman ng Senate Committee on Energy na si Senator Sergio Osmeña III ay nag-o-oppose dyan sa special power na bibigay sa ating Pangulo. Yun nga actually, Attorney Gino, sinabi niya Senator Sergio Osmeña na talaga yung power reserve lang talaga yung kulang. Hindi naman yung actual supply ng kuryente. But Attorney G, kasi di ba kasama dun sa interruptible load program, sinasabi yung mga malalaking kumpanya daw, parang somehow para sasabihin sa kanila na kailangan nilang gamitin yung mga generators nila para maging supply muna ng kuryente habang meron nga tayong shortage. Pero ang tanong ko dyan, paano ba i-determine yung malalaking kumpanya? Kasi kanina nabanggit ni Kong, mga malls daw. Pero bukod ba sa mga malls, paano nila i-determine na ikaw kasama ka dun sa mga kailangan sumunod sa programang ito? Parang lumalabas, Monica, voluntary sa mga malls, sa mga malalaking kumpanya na may mga generator sets. So ibig sabihin, hindi naman ito compulsory sa kanila. At so far, base sa datos ng Department of Energy, lumalabas kukunti pa lang na porsyento ang nagvo-volunteer o yung nagpa-participate. Parang lalabas lang mga 70 megawatts pa lamang yung maiko-contribute ng mga ito. Ibig sabihin, kung yun ang pagbabasihan, hindi magiging successful yung ILP na ito. So hindi talaga ito na magiging solusyon. Alam mo, dapat sa puntong ito, itanong natin sa ating pamahalaan, kamusta naman yung ating Malampaya Fund? Yan po ay nagsimula sa 172 billion. Ngayon, sabihin na natin 130 billion yan. Hindi natin alam kung paano nagastos ang 42 billion. Nasaan na yan? Nakalagay po sa isang presidential decree sa 907 na ang Malampaya Fund ay gagamitin sa lahat ng energy development project. Bakit hindi natin ito tinatap? Bakit hindi natin ito ginagamit? At kung saan-saan natin ito pinagagamitan katulad ng pagbili ng barko? Halimbawa, wala namang relasyon yon sa energy development, di ba? So, para sa akin, kung yan din lang naman pala ang problema at pondo ang problema, itap na natin ang Malampaya Fund na lumalaki at sa kasalukuyan, hindi natin alam kung paano nagagamit. Yes. Actually, ang take ko, Attorney G, kasi bilang sabi nga, inevitable talaga na magkakaroon ng power shortage ko sakasakali. Somehow, sana magtulong-tulong na rin kahit yung mga small, mga people lang, no, kahit na yung paggamit, pagkonsumo nila. Parang mainam kung kahit tayo, tumulong na rin. Hindi naman yung kung makagamit tayo ng kuryente, gano'n na lang. Kahit naman hindi kinakailangan ng magbukas ng ilaw, bubuksan. Nakabukas. Yung electric fan na kinakailangan na pwede naman patayin na, binubuksan pa rin. Sa bandang huli, hindi pwedeng pamahalaan lamang lagi ang problema. Kinakailangan tayo, magbibigay din tayo ng sarili nating kontribusyon. Tayo mga mamamayan, hindi reklamo lang na reklamo dahil ang pagiging citizen ng isang bansa ay kinakailangan isang citizenship na may obligasyon. Hindi pwedeng pulos karapatan dahil pagka nagkaganon, baliwala ang demokrasya natin. Monica, gusto ko lang ding patungkulan na talakayin natin itong pagbaba ng piso sa pamasahe ng mga
dito sa jeep sa Metro Manila. Nag-utos ng LTFRB na bawasan ng piso ang pamasahe. Para sa akin, bakit kasi jeep lang? Paano yung mga pamasahe sa mga bus? Paano yung pamasahe sa mga taxi, sa mga yung mga vans, di ba? Na yung mga barko, eroplano, nagbababa. Dapat siguro hindi lamang yung para kasi pinag-iinitan natin yung mga jeep na talaga naman dapat ibaba yun. Kaya lamang, tapos Metro Manila pa, dapat buong bansa. At the same time, kinakailangan na bawat pagbaba ng presyo ng bilihin ng petrolyo, may pagbaba rin sa pamasahe. Yun na nga yung aking ina-advocate noon pa na dapat meron tayong automatic price mechanism na kung saan pag tumaas ang presyo ng gasolina sa ganitong level, tataas din ang pamasahe, tataas ang presyo ng pangunahing bilihin halimbawa, pero pag sumobrang bumaba naman, kinakailangan may karampatang pagbaba rin. Yes. Actually kasi 'di ba, Attorney G, sinasabi nila na parang since ang tagal nga na medyo mataas yung singil sa gasolina, ngayon lang daw sila bumabawi kaya ayaw nilang ibaba. Pero kasi ang tanong diyan, hanggang kailan sila babawi? Hangga't kailan na nandun yung presyo nila? Kasi for all we know, baka bigla na naman tumaas yung gasolina, so hindi na naman bababa yung singil sa pamasahe. Tsaka ang dami nilang dahilan kasi pagka nagbaba ng presyo ng petrolyo, sasabihin nila mahal kasi ang pyesa. Kasi hindi naman kasi bumababa rin yung aming binibigay sa mga operators. So kanya-kanyang dahilan. Sa bandang huli para-paraan lang ang lahat ng bagay . So ganyang binaba na at merong prediksyon na bababa pa ang presyo ng ating petrolyo ng at least 42 to 45 dollars per barrel sa world market. Sa kasalukuyan, $65 ito. Dati-rati, $100 per barrel. Ngayon, 65, ganyan kalaki ang ibinaba. By next year, ine-expect nila na hanggang 42 pa yan. So, ibig mo sabihin, pag bumaba ng 42, mapifix tayo dun sa presyo o dun sa ating binabayaran na pamasahe, binabayaran na pangunahing bilihin. Hindi po tama yan. Dapat ngayon pa lamang, ang pamahalaan magsabi na ganito dapat ang ating paraan sa pagbababa o pagtataas ng presyo ng pangunahing bilihin o ng ating mga binabayaran sa mga sasakyan. Okay, take it away, Attorney G. Diyan po sa Radyo La Verdad. Maraming salamat, Monica.